Di ba? Dito tayo sunod mga kababayan. Nako, sa sunod nito mga kababayan, matatawa kayo. Bakit? Dalawang DDS nagkalat ng kabubuhan sa Europa. Unahin natin itong si Kuya. Hindi ko alam kung bakla ba ito, o lalaki ito, o nagmamagaling. Ito merong isang Dutch media nagkasagutan sa isang Duterte supporter. So ito ito mga kababayan. What is it for? We're Dutch media. For okay, what Dutch media daw siya. Nagtanong itong DDS na, question? We're wondering why are you here today? So basically, we organize this because we wanted to support our show support to our former president in full conformity to show love with it for him and not to demonstrate actually against for what's happening because the legal aspect of this is going to be taken care of the lawyers of the former president. In as far as we are concerned, we're not able to secure a permit, so basically we are not allowed to do this. So we need to leave 10:30. But basically, in the spirit of our love and support, biruin nyo illegal ang ginawa nila sa Dahig. Wala silang permit pero pinagpatuloy pa rin nila ang pagwiwilga-wilga ninyo. Basically, wala daw silang permit kaya we need to leave in 10:30 in the morning. Ganyan po kakapal ang mukha ng mga DDS sa ibang bansa. Wala silang permit pero nagpupumilit silang magprotesta doon o magrally-rally sa harapan ng Dahig. Di ba? Dapat nga sa mga ganyan, deport sila Wala pala silang permit. Pero ang lakas ng loob nila. Kaya nga, we need to live in 10:30. Tingnan nyo mga DDS, mga wala kayong permit, nagpupumilit kayo dyan. Ang kasagutan po nitong lalaki na to ay isang Dutch media or reporter. Ngayon pakinggan natin. Why do you support Duterte? why not? Because he killed tens of thousands of people. And your basis is His own government claims, like his own government acknowledged that they executed many people. are you sure? Because the last time I checked, it was only 7,000. Actually, 17 months into office, the government stated that they killed over 20,000 people. They allegedly killed 20,000. That's what they said themselves. No, it was from actually a government entity. And, So he was in government. no, and the not government sorry, entity claimed- sorry, not government entity, but a media entity. It's called Rappler. No, it was the public office. It was Rappler. I'm very sure about that. Yeah, I'm very sure because the government's record shows that it's only 7,000 across three years of his. Okay, so your counterclaim is that it's not that bad It's not because the it was only 7,000. Yeah, you can show. You need to check the facts. The facts. The office of the president stated themselves that in the first 17 months, more than 20,000 people were killed. From which media outlet was that? That the government communicated that themselves. Which government? I just told you. No, which government? There's a sector. Is it the Department of Justice? Is it the police records? Is it the data? It's the office of the president. No, that's not true. I'm sorry, but I beg to disagree. The facts are not correct. But Duterte himself stated he wanted to slaughter 3 million drug users. Wait. You're too close. Yeah, sorry. Okay, you said that you wanted to slaughter. I'm sorry. Duterte himself stated he wanted to slaughter 3 million drug users. He's against a drug. Ito mga kababayan, kasi magulo Ang daming palusot ni bakla. Ang sabi nung reporter, sabi niya, so, ano kasi sa balita at mismo ang gobyerno ng Pilipinas naglabas ng balita na si Duterte ay pumatay ng almost 30,000 or 20,000. Ang sabi ni bakla, paano ka nakakasiguro na 20,000? According sa aking nabalitaan, 7 lang. Kaya ngayon tinanong siya ng media, so, okay lang pala kahit 7,000 lang. So, hindi pa rin ba pagpatay ang 7,000 lang? Tapos, pinupush ni bakla na Rappler daw ang nagpapakalat. Ikaka-declared lang ng ICC na ang pinasa sa kanila, di ba? Not 20K but 7K. Sabi niya. So, ibig sabihin pala, ang 7K, hindi pala kasalanan yun. Hindi pa pala extrajudicial killings ang 7,000 ka namatay. Ganito kabobo ang mga supporter ng DDS.
Ganito katanga, ganito ka-uneducated ang mga DDS. Biruin ninyo, hindi niya matanggap na 20,000 ang namatay kasi 7,000 lang. So ngayon, bakit siya nandoon? Kasi love and support. So hindi pala krimen ang 7,000. So ang kailangan palang gawing krimen, 20,000. Putang ina, DDS. OFW pa yan ha. Spokening dollar yan. Pero bobo. Tang ina, wag ka magalit sa akin, bakla. Na nagpa-interview sa isang Dutch media. Hindi pala krimen ang 7,000 lang. Kailangan pala 20,000 para maging krimen. Kasi sabi niya, hindi ako maniniwala. That's not true. Kasi in news, it's only 7,000, not 20,000. Tapos ngayon, sabi ng media, mismo lumabas sa bunganga ni Duterte na siya mismo nagpapatay. Diba? Lumabas sa bunganga niya na kailangan niyang pumatay ng 3 million addicts o 30 million addicts. Tapos sabi niya, saang balita yan? Saang balita yan? Naku, baklang DDS. Hindi mo kayang hindi mo kailangan bakla na takpan ang ginawang kabulastugan ni Digong kasi hindi lang ikaw ang Pilipino. Marami tayo. Di ba? May sariling pamantayan si bakla. May sarili siyang media outlet. Meron siyang sariling balita na patutunayan. At kahit alam na niya na pumatay Digong at siya mismo nagsabi na 7,000 lang, hindi 20,000. So, hindi pa rin alam niyo sa totoo lang, DDS, sinampal na kayo ng katotohanan eh. Alam niyo sa totoo lang, DDS, sinampal na kayo. Siya na nga mismo nagsabi na 7,000 lang ang pinatay. So, bakit pa siya mag-support kay Digong? Kailangan kong mag-support kasi 7,000 lang ang pinatay niya. So, kailangan ba 10,000? Kailangan ba 20,000? Para hindi ka mag-support? So, lang sa kanila ang 7,000. Ganyan kabobo at ganyan nga ang sinabi ni Panelo sa mga DDS. Di ba? Ito, continue natin. The drug problem, mainly because it destroys society, the very basic unit of our communities. I think he has seen that, he has done that in the city of Davao. But the killing is actually an allegation. He openly, in front of the camera, said, I want to kill 3 million drug users. So if I say that I want to kill 500, If you're a president and many killings are taking place, yeah, that's a bad thing. you can put it into that context, but I don't think that it is what's the reality. Because we need to base it on facts. The facts are 7,000 killings were actually recorded in the span of 3 years within his presidency. And that's a fact. According to what source? That's the fact. It's the police, according to it's what the source? police records, So actually. the police record. Yes, it's the police record itself. It's there. Where did you find that? In the Philippines, you can access it in the police records. Yeah, but can you show us then? Because No, not you now like because facts. not now because I am. Ayon, nabalikan siya ng media. Ngayon, sabi niya only 7,000 record in police record. So, ang sabi pa ni Bakla, pwede naman ka mag-research, pwede mo naman puntahan sa Pilipinas at tignan mo ang police record. Ngayon, ang sabi ng reporter o ng Dutch media, pwede mo bang ipakita sa amin? Pwede mo bang ilabas anong record yan at saan namin makita? Ang sabi ni Bakla, no, sa ngayon hindi pa muna. Kasi nanghuhula lang sila. At kahit 20,000, ipapababa pa nila yun, gagawin nilang 7,000 kasi pag 7,000, hindi daw yun krimen. Grabe, kayo mga DDS. Diba? Grabe kayo. Sasabihin ninyo, peke ang mga Dutch media sa kanilang napapanood na balita. Pero ngayon, nung binalik ng Dutch media kung saan yung 7,000 mo kinuha, hindi mo mailabas. Di ba napapahiya ka, bakla? Sinabi niya, saan mo nakita yung 20,000? Saan mo narinig yan? Anong news yan? Sa Rappler? Nag-conclude agad siya. Sinabi niya agad Rappler. Pero nung siya ang tinanong ng Dutch media, saan natin makita yung 7,000? Sabi niya, police record. O saan niya natin makikita yung link or maskin website man lang ng police record? Not now. Wala daw siyang maipakita. Di ba? Napahiya ang bakla. My God. Ito pa.
I am live at the moment, but I can show you later. But I'm very sure that the 20,000 count is actually Oh, I am lie at this moment. what's the reality. Ah. Because we need to base it on facts. The facts are 7,000 killings were actually recorded in the span of 3 years within his presidency. And that's a fact. According to what source? That's the fact. It's the police. according to It's what the source? police records. So Actually, the police record. yes, it's the police record itself. It's there. Where did you find that? In the Philippines, you can access it in the police records. Yeah, but can you show us then? Because No, not you now like because facts. not now because I am live at the moment, but I can show you later. But I'm very sure that the 20,000 count is actually from a media entity, and that's a fact in the Philippines. And what about his claims about, for example, shooting female rebels in the vagina? Perhaps that's an hyperbole. I mean, but activists are getting raped, are getting shot in the Philippines. Some people, perhaps we people have different communication styles in the same way that perhaps you communicate differently than I do. Does that mean that you're a But there bad are person? also actions, like people are also actually getting shot and actually getting raped. And if I say that if I actually killed a dog, that does that mean that I killed a dog? I mean, but Without proof, that Duterte's government actually killed people, so it's not just empty words. No, that's not true. That is really not true. So your defense is it was only genocidal language? No, not genocidal language. I Slaughtering mean, 3 million drug users is genocidal language. no, I mean killing in itself is really bad. But to actually put the context of Di ba? a language. Killing is really bad. Pero pinanindigan niya na hindi 20,000 kasi 7,000 lang ang pinatay. So alam mo pala killing is really bad. So bakit kailangan mong ipagtanggol ang isang presidente na kriminal? So what's the purpose? Di ba? Tapos magsisinungaling ka pa sa media na you can access? Tapos hinanapan ka ngayon kung saan ma-access, hindi mo may pakita? My God, bakla. Isa kang iti-iti, nasabi nga nila. So nagkalat ng kabubuhan. Isang baklang nagpi-feeling genius na apo ni Albert Einstein na pamangkin ni Isaac Newton at sino pa na ay Diyos ko pamangkin sa kuko ni Adolf Hitler nagkalat sa Europa kaharap ang Dutch media. Napahiya. At take note, binidyo pa niya yan sarili ha. Sarili pa niya yan, binidyo niya habang kausap niya ang Dutch media. Pinos pa niya. Eh di ngayon napupunaan siya. Kasi napapahiya siya doon. Alam mo, bago mo dapat pinost yan, ni-rewind mo sana yung chinek mo sana, i-edit mo, cancelin mo yung pagkakamali mo doon na hindi mo masagot. Diba? Kasi sa totoo lang napupunaan ka. Minsan, alam mo, sabagay, didiis ka nga, bobo ka nga, nag-vlogger, tapos binidyo habang in-interview, hindi niya siguro nakat doon na hinanapan siya ng proof kung saan yung website na pwedeng i-access. Diba? Hindi niya kinat. Ayun, nabubutasan siya. Sa bagay, didiis nga naman. Kaya ganyan ang sakit ng mga didiis vlogger. Mag-play ng video. Buong video na nakawin nila, wala na silang sasabihin. Basta nandyan yung muka niya, naka-play lang, didiis na siya. Nagyabang pa, pero pinus pa niya. Di ba? Yeah. So yun na, mga kababayan. Ito pa yung isa. Ito mas lalo dito mga kababayan, matatawa kayo. Ito, wait lang. Matatawa kayo dito, mga kababayan. Ako kanina sabi ko talaga, hala, bakit naman to nagawa ni ate? Ito, i-translate ko sa inyo, pakinggan nyo. Bahalag dinalang tag 20 ang kilo sa bugas. Basta ibalik lang ninyo si Tatay Digong sa Pilipinas. Bahalag dinalang tag 20 ang kilo sa bugas. Basta ibalik lang ninyo si Tatay Digong sa Pilipinas. So, anong koneksyon? Madam, so anong koneksyon? Bahala daw na kahit hindi na tag 20 pesos ang kilo ng bigas, basta ibalik lang si Tatay Digong sa Pilipinas. Anong koneksyon nun? Mabubusog na ang mga Pilipinong naghihirap. Pag binalik nyo si Digong, makakabili na ba ng kalahating kilo yung 20 pesos mo? Basta ibalik lang si Digong. Mapapababa ba ni Digong ang presyo ng bilihin basta makabalik lang si Digong sa Pilipinas? Nakakahiya kayo, shame on all of you, DDS. Di ba? Ang hirap mag-English, sa totoo lang. Pero mapapamura ka, maputang ina. Alam mo,
sa totoo lang, kung pwede lang talaga suntukin ko yung mukha ko, nasusuntok ko na. Bahalag, hindi nyo gawing 20 pesos ang bigas. Basta ibalik nyo lang si Tatay Digong sa Pilipinas. Anong connection nun? Putang ina mo. Ang daming Pilipinong nagugutom. Ibalik lang si Digong, bahala na hindi 20 pesos ang bigas. Sa'yo okay lang kasi OFW ka dyan. Libre naman yung tirahan mo, pati pagkain mo eh. Sahod mo malinis na. Pwede mo naman ipadala sa pamilya mo yan. Diba? Di bali ng lasinggero ang asawa mo, sabungero, babaero. Kasi libre naman ang pagkain nyo dyan. Salbang-salba na ang pamilya mo. Biruin mo 60 pesos. Ang €1 pound or ano? Di ba? Diyos mio Marimar. Okay lang daw na hindi gawing 20 pesos ang bigas basta ibalik lang si Tatay Digong sa Pilipinas. Putang ina mo, kung punta ka ng Tondo, tinagtad ka nila, ginawa kang pagpag. Eh? Punta ka ng Tondo, napakaraming squatter, magagalit sa'yo. Di bali na daw gawing 20 pesos ang kilo ng bigas. Basta ibalik lang si Tatay Digong sa Pilipinas. Huwag kang pumunta ng Tondo, sabi ko sa'yo, magiging pagpag ka, animal ka. Kaya, ikaw okay lang na hindi pwedeng gawing 20 pesos ang bigas. Bakit? Kasi OFW ka. Oh, libre ka sa bahay, libre ka sa pangkain, linis na yung sahod mo, ipapadala mo na lang. Eh, paano naman yung mga Pilipinong nasa Pilipinas na natutulog sa kalye na pag 100 lang ang kinita sa isang araw, o maka 5 kilo na sila sa isang kita nilang 100. Naiibsa na yung pang isang buwan nilang konsumo nun, pang 2 linggo, 3 linggo. Eh, putang ina. Di bali nang hindi gawing ano daw? Bahalag, di na lang tag 20 ang kilo sa bugas. Basta ibalik lang ninyo si Tatay Digong sa Pilipinas. Bahalag, di na lang tag 20 ang kilo sa bugas. Basta ibalik lang ninyo si Tatay Digong sa Pilipinas. Yeah, what the heck? Totoo talagang what the heck. Di ba, tingnan nyo mga kababayan, bakit may ganyan tayong kababayan ng mga tanga? Alam mo, minsan napatanong ako sa sarili ko, ang daming galit sa akin. Eh, hindi naman ako magre-react kung hindi sila bobo. Di ba? Bakit meron tayong mga kababayang ganyan? Butit nagtagal sila dyan kung siguro ito, hindi lang isa amo nito, 5, 10, lahat naranasan dito, na bato ng tabo, nabuhusan ng init tubig, nasampal ng amo. Kasi bubo eh, dito mo, ako hindi ko siya hinuhusgahan ha, pero I will tell you frankly, based on my own observation, according to my pananaliksik, di ba? Nakikita ko agad eh, imposible itong babaeng ito, hindi to nagkaamo ng 5. Lahat ng kanyang experience sa amo, sampal, buhos tubig, mura ang inabot nito. Bakit? Kung ganito ba naman talagang klaseng mindset? Talagang ilang amo na pagdaanan nito, lahat pareho lang ang problema. Kung hindi mamura, mapagalitan, mabuhusan ng init tubig. Bakit? Kung ikaw ba naman, di bali na daw na hindi gawing 20 pesos ang kilo ng bigas, basta mapauwi lang si Tatay Digong sa Pilipinas. Eh kung hindi ka ba naman tanga? Di ba? Kung hindi ka ba naman tanga? Ikaw okay lang, kay OFW ka, isang buwan mo dyan, tag 100,000, 200,000. Eh paano naman yung mga Pilipino sa Pilipinas na hindi katulad sa kinikita mo? Naku, pag ito naging presidente, putang ina. Kung merong tinatawag si Digong na lutang si Mama Leni, ikaw tanga ka. Di ba? Punyemas. Alam mo, sa totoo lang, hindi ko naman kinakahiya bilang Pilipino. Pero pag ito, tanungin ako, are you Filipino? You're one of them? You're one of her? No! I'm not Filipino anymore. Oo. I am Chinese na lang. Aminin ko na lang, Chinese na lang ako. Bakit? Magiging Pilipino ka tas ganyan? Tignan nyo, may napanood pa nga ako sa trend, 2 Pinay. Sinabihan sila nung Indiana na, huwag mo kong duraan. Ang baho-baho naman ng Jollibee na dala mo. O tapos kadalasan pa naman sa mga Pilipinong OFW, mga prostitute. Sabi niya, alam niyo sa totoo lang, kung ako ginaganon nung Indianang babae sa trend, sabi ko lang naman, di bali na nababahuan ka sa Jollibee, pero ikaw hindi ka nababahuan sa katawan mo, di ka nga naliligo. Di ba? Oo, may ganyan. May ganyan ako napanood. Di ko alam kung Dubai yata yun, 2 Pinay, may bit-bit Jollibee.
Oo, na sinabihan sila ng Indiana na kadalasan naman sa mga OFW dito, prostitute. Yung iba nga, expired na ang visa, hindi pa umuwi. Naging pokpok na dito sa Dubai. Oh, alam ko, Dubai yun eh. Alam niyo, isa lang naman sagot dun eh, para di ka mapahiya. Eh, buti pa nga tong Jollibee, mas mabango pa kaysa sayo eh. Kaya, Diyos mio Marimar. Diyos ko, sa Hong Kong daw yata yun. Kaya nga, hindi ko alam kung Dubai ba yun o Hong Kong. Nabili ng Jollibee, sinabihan ng Indiana na babae, ang baho-baho naman ng Jollibee mo. Kung ako nun, mabuti pa nga tong Jollibee nakakain, ikaw nga, hindi ka nakakain, ang baho mo. Ay, Diyos ko, my God. Alam nyo, minsan may mga DDS talagang ganun, no? Sorry to say ha, Pilipino tayong lahat, pero DDS kayo. O, ngayon daw, wala nang DDS, SDS na daw. Sayad Duterte supporter. Mga sayad. Di ba? O, ngayon, mga kababayan, sa Hong Kong resident na enkwentro ng Indiana. Ganun pala yun sabi ni Nilin Luzano. May ganap shout out po. Di ba, Ma'am Rose? O, ito pa. Panghuli natin mga kababayan. Bahalag din na lang tag 20 ang kilo sa bugas. Basta ibalik lang ninyo si Tatay Digong sa Pilipinas. Putang ina mo. Pag nakita ka ni Eli Soriano, masabihan ka talaga ng tanga, gago, inutil. Gaganunin ka talaga ni Eli Soriano. Maniwala ka sa akin, madam.